Nakarinig na ba kayo ng isang palakpak? Dalawang palakpak? Tatlong palakpak? Aba, daw. Baka hindi para sa inyo yung palakpak na iyon. Baka hudyat ito na kayo na ang susunod na biktima ng palakpak gang. Nakarinig na ba kayo nito kapag nauwi kayo ng gabi? Naramdaman na ba ninyo na may sumusunod sa inyo? Malamang ay may palakpak gang sa likod ninyo. Ang palakpak gang ay grupo ng mga kabataan na edad 16 pataas. Sila ay mga stowaway na nalulon sa pagsinghot ng rugby. Sa Luneta ang tambayan nila. Sa estatwa ng Kalabaw, madalas magkita-kita. Para matustusan ng kanilang bisyo, pang-hold up ang trip nila gamit ang palakpak para sa sinyasa. Pagsapit ng gabi, naghihintay ang palakpak gang ng mabibiktima sa paligid-ligid ng Luneta. Ganare ang modus operandi nila. Grupo sila kung lumakad. 3 hanggang 6 ang pinakamababang bilang nila. Sa kalsada o park sila naghahanap ng mabibiktima. Tatambay sa madilim na lugar kung saan sila hindi mapapansin. Kapag nakakita na sila ng biktima, ay magsisinyasan ito gamit ang palakpak. Kapag pumalakpak ang isa sa kanila, ang ibig sabihin ay meron ng biktima. Sasagutin ito ng isa pang palakpak ng kasama nila. Ang ibig sabihin ay maghanda-handa na silang i-corner ang biktima. At sa ikatlong palakpak ng isa sa kanila, aatakihin na ang biktima at dadalhin na sa madilim na lugar upang hold upin. Mabilis na gaganap ang pang-hold up. Kukunin lang nila ang mga mahahalagang gamit ng biktima at pagkatapos, isa-isa itong magsisilayaw na parang walang nangyari. Kapag mainit na ang grupo sa mata ng batas, agad-agad silang nalipat ng lugar ng pagdidiskartehan. Napapadpad sila ng TAP, Parañaque at pati na rin sa Quezon City. Sa Quezon City namin nakilala ang 2 sa palakpak gang members na itatago natin sa mga pangalang Boy Tutok at Lando. Nagkakaros pa ako noon. May lumapit sa akin, "Boy, gusto mong magkaroon ng pera?" "Oo, sali ka sa amin." Kami pala yung magbubup ng palakpak boys. Alas yung mga nakukuha namin, cellphone, alas binibenta namin sa ibang lugar yun. Pagpunta ko dito, hindi ko tinanggap ng stepmother ko. Natuto ko nagnakaw sa bahay namin ng pera at saka cellphone. Tapos pumunta ko ng Luneta. Doon ko po talaga nakilala ang palakpak boys sa Luneta. Ngayon yung grupong sinasamahan mo ngayon, ilan kayo? Siguro mga 20, ganun, 30. Isa sa naging biktima ng palakpak gang, si Bernie Cliff Concha. Nagtatrabaho sa isang sikat na restaurant. 10 oras ng gabi kung umuwi dahil nasa pang-closing shift. Naglalakad lang ako sa may circle. Napansin ko na may nakatambay sa may seat, 2 lalaki. Tapos yung isa, bigla lang pumalakpak yung isa. Bigla na may lumapit sa akin. Tapos sabay bumunot, di ko lang kung patayin mo o baril. Hawak ako sa likod, dinukot yung wallet ko. Wala akong nagawa. Tapos yung bag ko na uniform sa likod ko, kinuha pa rin. Nagmamakaawa pa ako, sir. Wala talaga. Kinuha nila. Pinuntahan namin ang himpilan ng pulis sa Camp Karingal at nakausap namin si Major Harasa na sakop ang mga krimeng panlansangan sa Quezon City. Meron nga isang estudyante rito, inagaw nila ng cellphone. Nung hindi binigay sa kanila, binaril kagad nila. Bubae pa yun. Yung nga, marami sila nabibiktima mga namamasyal dyan. Nagkaroon kami ng isang kopla na tinagurian naming tickling, sick and shot. Sa pagkakataon na yan, nadali namin yung 2 leader nila. Hindi lahat ng palakpak ay magandang pakinggan. Stop, look, and listen para ang palakpak na may hatid ng kamalasan ay maiwasan. Madali mo makita yun kasi nag-uumpo ka niya, siguro mga 5, 6. Madali mo mahalata yan yung mga out of school youth, alam mo naman yan May nakarinig sila na pumapalakpak, medyo mag-iingat na sila. Kasi chances are na maaari na sila maging biktima. Sa mga alanganing oras, mag-iingat po kayo. Huwag kayo masyado magtitiwala sa mga taong nakatambay o nakatingin sa inyo. Kasi di nyo po alam kayo na pala ang target nun. Kung tayo ay magsisikap at hindi padadala sa hirap ng buhay, kung lahat ay magtutulungan, walang masasaktan. Kung tayo alerto at hindi sumusugal sa mga alanganing pagkakataon, siguradong
masayang palakpak ang maririnig natin sa mahabang panahon.